Good morning, everyone. I'm Maylene, reporter of Paternity and Filiation. Paternity, prefix. Paternity. This is the civil status of the father with respect to the child begotten by him. Ito yung legal na relasyon ng isang ama at ng kanyang ama. So, ang isang ama ay may karapatan at responsibilidad sa bata at nagbibigay ng suporta at desisyon kung paano niya papalakihin yung bata. Mediation. Mediation. This is the civil status of the child in the relation to his father or mother. Ito naman yung legal na relasyon ng anak sa kanyang mga magulang. Ibig sabihin, tungkol ito sa bata kung may connection ba siya sa kanyang mga magulang. For example, sabihin natin yung bata is nagtanong tungkol sa kanyang tatay. So, ang filiation tungkol sa pagpapaalam at pagpapakilala ng magulang sa kanyang anak. Types of filiation. Types of filiation by nature. When it is established by blood relationship. Ito yung kakayahan ipasa sa pamamagitan ng relasyon sa dugo na maaaring manahin natin sa ating mga ninuno o sa ating magulang. By adoption. When it is through a judicial act whereby the same rights and obligation arising out of filiation by blood are established for the adoptive parent and child. Halimbawa, kung ang mag-asawa ay nag-ampon, magkakaroon sila ng legal na karapatan at responsibilidad sa batang iyon tulad ng pagbibigay ng pangangailangan ng bata. By assisted procreation, when a single individual or spouses decide to have child by using the genetic material of another individual. Halimbawa, kung ang isang tao o mag-asawa ay nagustong magkaanak, ngunit hirap sila magkaanak, ito yung nangangailangan sila ng tulong, nangangailangan sila ng tulong, gamit genetic material o ibang tao para makatulong sa kanila na magkaroon ng Surrogate! status of Surrogate, di ba? Ako din sa ako. Kana, substitute. status of children, legitimate children, children conceived or born during the marriage of the parents. Ito yung batang ipinanganak na legal na sila, legal na ang magulang niya, legal na ang kanyang magulang, Kasal na, o kasal na legal na yung kasal nila, ibig sabihin, nung nabuntis o nung pinanganak yung bata, legal na yung kasal nila, ang tawag doon, Kala ko yung anak yung legitimate children, conceived and born outside of a valid marriage. ito naman yung batang ipinanganak na hindi pa legal yung kanilang kasal. So, ibig sabihin, walang valid o walang official marriage ang kanyang mga magulang. Legitimated children, when conceived of parents who at the time of conception were not disqualified by any legal impediment to marry each other and who are later considered legitimate by reason of subsequent to marriage of their marriage. So, ito naman yung mga batang ipinanganak na yung kanyang mga magulang ay hindi pa pinayagan ng pagkasal. May tutol. Tapos, kung yung magulang ng bata ay nagdesisyon na magpakasal sila, yung batang yun ay magiging hindi legal.
latter. But a fiction of law are made of legitimate children of the latter. Ang mga ampon ay bono